Char? Hello mga kababayan, this is Roy and you are watching again my short TikTok vlog. For our today's short episode, finally after 2 weeks, ayan, June na, today is June 1, 2024, mag-aalas 4, alas 3 na po ng hapon, ayan. Speaking of June, ayan, may mga, I know some of you will, tawag ito, will think bakit medyo wala akong upload tong May, diba? So, yun na, sabi ko sa live ko sa TikTok, is I will share with you yung recently naging buhay ko, lalo na nung matong May. And, finally, ito na ulit, na-miss ko mag-YouTube guys, na-miss ko makapag-upload, na-miss ko mag-vlog. Vlog! Okay, ayan. Namiss ko po kayo. Ayan. Aww. And super salamat sa patuloy po nagsusubscribe, sa mga patuloy po nagka-comment sa mga vlogs ko, sa mga nanonood po ng live ko sa TikTok. Maraming salamat po. And congratulations po sa lahat ng mga kabayan, aspiring applicants natin na finally ay nandito na po sa Croatia. Ang dami-dami ko na-meet, ang dami-dami ko na nabasa ng message, ang daming mga nagko-comments. Guys, congratulations. I am really looking forward na ma-meet ko po kayong lahat. And shout out po sa mga taga Lopud Island dito sa Dubrovnik. Ayan. I am so touched talaga na namimit ko po kayo. To be honest, promise. Sobrang nakakatawa ng puso na naririnig ko from you guys na pinapanood ko sa YouTube, sa TikTok. Ayan, maraming salamat po talaga. Super na-appreciate ko po yung mga ganyang komento ninyo. Maraming salamat. But before anything else, ayan, sa ating magiging topic for today, if you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Again guys, super duper maraming salamat po talaga. And grabe, ang bilis ng araw. June, July, August, September, October. 4 na buwan na lang, winter. Diba? So, sa mga bagong dating dito, ayan. So, alam nyo na, ang unang target natin is somehow mabawi man lang yung mga nagastos natin, lalo na kung kayo ay galing ng Middle East, di ba? Medyo malaki-laki ang mga ginastos natin from Middle East. And sa ilang buwan na trabaho natin sa summer, kung kayo po ay seasonal, sa mga sa seasides, ayan, I hope na mabawi naman ninyo. Kung hindi man mabawi, at least break even man lang. Talagang malapit lang. Pero alam ko kanya, mababawi natin yung mga nagastos natin guys. Mahalaga kayo po ay nasa Croatia na. And alam ko, maniwala kayo sa akin, maraming opportunity ang pwede nyo makita dito. Tsaga-tsaga lang talaga. And effort din, galaw-galaw din. Ha? Alam nyo na mga gagawin bago matapos ang season. And for our today's episode, guys, pag-uusapan natin so far, yun sabi ko nga kanina, share ko sa inyo. Share ko lang din, siguro, alam kong baka may makarelate lang sa akin, sa mga pinagdaanan ko nung kabilang ng last month, at syempre, mga ilang topics po na pwede natin pag-usapan sa ating for today's episode. So, let's go! Ang daming, di ba madami? Oo, yung dami. May mga nagko-comment, may mga nag-message, bakit wala ka pang upload. Tapos, hindi rin ako nung last 2 weeks yata nung May, medyo hindi rin ako active sa TikTok. And wala po talaga ako nire-replyan ng mga message, except sa family ko, syempre. Even sa messenger, yung mga kakilala ko dito sa Dubrovnik, wala talaga. Bihira ako mag-reply. And siguro talaga na part pa rin ng pagiging natin. Alam mo yun, minsan kasi dadaan ka sa isang punto ng buhay mo na madadown ka, madadepress ka. Ayan. Alam mo yung wala ka namang problema, pero tadaanan ka talaga ng depression, yung anxiety, yung parang you are questioning yourself, ano yung mangyayari sa'yo, hanggang saan ka ba, mga ganon. And yun yung na-feel ko nung recently. Actually, right now, I feel better naman, guys. And sabi ko nga,
is always up to us kung ano yung magiging mindset natin. Siguro talagang wag natin i-invalidate yung may mga ganong tayong magiging experience kasi without those naman, hindi tayo magkakaroon din ng motivation na bumangon, na bumawi, na maging positive, di ba? So maraming salamat sa mga kakilala ko po dito na nag-message, nangangamusta. Iilan lang kayo guys, pero ako po ay lubos nagpapasalamat. Yung mga hindi ko inakala mangangamusta sa akin, sila pa yung mga nangangamusta. So sabi ko nga, di bali maliit lang yung circle of friends ninyo, ang mahalaga is totoo. Again. And super duper thank you talaga sa mga hindi nakalimot mga musta. And it really means to me. And somehow nabuhayan ako. So yun yung na-experience ko this past 2 weeks. 2 weeks po talaga. And talaga yung pati yung mukha ko is sumabay din. Ayan, you will see on the screen, nag-iitsura ko. Kaya siguro, right now naman, ayan, better na siya. Wala na siya. Ayan. So, share ko sa inyo yung skincare ko. Sino ba yung skincare? So, ayun, payo ko lang, kung kayo ay may mafe-feel na ganun, wag naman yung tayo magpalugmok sa ganung mindset natin na na-depress tayo. Dapat aware din tayo sa mental health natin guys. Alam niyo yan, lalo na sa mga abroad. Ayan. Lalo na kung talaga kayo ay may, alam niyo yun, talagang may gusto talaga kayo yung patunayan. Mga ganun eh. So, dasal. Napaka-importante po ng dasal. And talagang nitong Sunday talaga, pumunta talaga ako ng simbahan. Para ako nagbisita iglesia no Sunday. Kailan ba? Hindi pala Sunday, sorry. Itong, diba araw ngayon Saturday, nung Thursday, kasi Thursday holiday dito, wala akong pasok. So, nung Thursday talaga, nagbisita iglesia talaga ako. Pinuntahan ko yung mga simbahan. Kailangan natin magdasal palagi. At syempre, yun nga, yung paligid ninyo is panatilihin ninyong positibo. And slowly but surely tayo, alam ko naman, ito baka lang makarelate sa akin sa mga na-feel, lalo na sa mga nag-a-apply din, na isip nila wala nang tatanggap sa kanila, ganyan. So, dahan-dahanin lang natin yung buhay, at the same time, huwag tayo makalimot sa Diyos, and i-enjoy lang natin yung mga nangyayari. Hindi naman porket meron tayong, alam niyo, meron tayong disappointment sa buhay, ikatapusan na kaagad ang buhay yon. Again, marami pang pwedeng mangyari. You just have to be positive and mag-look forward ka lang ng mga magagandang bagay kasi maa-attract mo yung sa sarili mo. Okay? So, yun lang guys. Alam ko na yung sa mga nakabisita po sa work ko, again guys, thank you so much sa lahat po ng mga nag-visit sa work ko. Pero nung nakarang buwan talaga siguro, kung napansin niyo na medyo mga maga-maga yung mukha ko, haggard na bersosa ako, wala ako sa wisyo, naiilang akong tingnan kayo. Iba talaga yung feeling. As in talagang, ayokong kumausap ng tao. Kasi, kaya pa-pretend na hindi ka naman masaya, di ba? Akala ng iba't dito is okay lang ako, pero deep inside is hindi. So, right now guys, sa mga nangangamusta po, I am okay. And, back on track tayo. Sabi ko nga sa that first TikTok live ko last week, yata isang beses lang yun. Yeah, kasi di talaga ako nagla-live din masyado. Sabi ko, itong June, babawi tayo sa YouTube. Talagang pipilitin ko makapag-upload ulit. And, ayun, salamat po sa lahat ng mga nangangamusta. And salamat po sa lahat na nagbibigay ng mga payo. Na-appreciate ko po yan. Maraming salamat po. Okay, so, syempre, wala na kayong pakialam sa buhay ko, di ba? May mga, syempre, i-include ko pa rin sa vlog na to, yung mga ilang katanungan pa rin ng mga kabayan na siguro pwede natin ma-share. Pwede natin maging topic
para makarelate din yung iba. So, ang ating first question ay, ayan, sa mga galing ng Pilipinas, after daw ba ng medical, ilang weeks o gaano katagal bago ma-receive ang working permit or even job offer? Okay. Usually, guys, right after interview naman, pwede kayo magkaroon ng job offer na. Ganun yung nangyari sa akin. And, lagi ko sinasabi talaga ang paghihintay po ng working permit ay maximum ha guys, ang maximum, hindi lahat. Maximum 6 to 8 months. May mga working permit na lumalabas ng 1 month, 2 months, pero may mga lumalabas talaga ng 6 to 8 months. Diyan po talaga kayo maghihintay. And kung sa tingin ninyo yung 2 buwan na paghihintay ninyo napakatagal na guys, kailangan nyo pa ng mas mahabang pasensya sa paghihintay ng working permit. And ito guys ha, kung kayo po ngayon ay naghihintay ng working permit, anong month na? June. June. Kailangan ninyo mag-keep in touch sa agency kung ano yung mangyayari sa inyo after ng season kung kayo ay seasonal worker. Okay? Ngayon, kung kayo po ay seasonal worker dito sa Croatia, alamin nyo po sa inyong employer o yung inyong company kung nag-ooperate ba ng yearly. Bakit? Yan po talaga kailangan nyo ng, kung gusto nyo talaga mabawi mo na yung mga nagastos ninyo, yan muna yung kailangan nyo i-focus na ma-absorb kayo somehow. Kasi napaka-importante po talaga na may work kayo ng winter. Mahirap maghanap ng trabaho pag winter. Okay? So, alamin ninyo kung kayo ay papunta pa lang dito, alamin ninyo yung company ba ninyo ay nag-ooperate kahit ng winter. Para at least, wag na tayo sa makapante, siguro ipagdasal lang natin na hopefully ma-absorb tayo ng company. Para wala na kayong mapaproblemahin pa pagdating ng winter. Lalo na nga kung ang purpose nyo talaga muna ngayon is mababawi yung inyong mga nagastos. Kasi mahal ang mga gastos from the Middle East papunta ng Croatia. Okay? So again guys, usually right after the interview, may job offer na. And ang working permit, maximum 6 to 8 months. Okay? And pagpunta nyo dito, alamin ninyo kung nag-ooperate ng yearly ang inyong company. Bonus sa inyo yon. Talagang makaka-jackpot kayo kung ang inyong employer ay mag-ooperate ng yearly. And kung hindi naman talaga, kailangan stay connected kayo sa agency, kung ano ba, kung may agreement pa kayo sa kanila, ayan, ano yung magiging plano, ano yung mangyayari sa inyo after ng season. Okay? Char. Tapos, ayan, sa mga ex-abroad natin, kahit hindi sa Middle East, sa Japan, Taiwan, ayan, na kung may mga apply po kayo papunta dito, kung required ba raw kumuha ng police clearance doon sa mga bansang pinanggalingan ninyo bago kayo umuwi sa atin sa Pilipinas. Hindi na naman kailangan, guys. Mahalaga is NBI with apostilled. Ayan, ang napaka-importante during your application. So, kung recently kayo ay galing ng Japan, ayan, and meron na kayong apply papunta dito, hindi na po kailangan ng police clearance sa Japan. Basta NBI with apostilled lang mahalaga. And yun nga, make sure na naka-apostilled. Kasi yan ang number 1 requirement ng mga agencies and ng mga employers. Sorry, para may apply kayo ng mga working permit dito sa Croatia. Next guys, ito yung medyo napansin ko. May nag-comment sa YouTube ko na ang advice daw sa kanya ng amo ata o ng agency niya ay hindi raw kailangan ng visa. Basta mayroon kang working permit or permission to enter sa Croatia, makakapasok ka. Hindi ka maharap sa immigration. Guys, wala pa kayo na-encounter na Philippine passport holder na walang Schengen visa na nakapasok ng Croatia. Kailangan po ng may visa. Kung sa Middle East nga, kailangan ng visa. Ito pa kayang Europa, di ba? Kailangan po ng visa. Again, huwag kayong papaniwala, maging matalino bago kayo magbigay ng pera. Kasi baka mamaya, super duper na obvious. Wala pong Philippine passport na kaya hindi kailangan ng Schengen visa para makapasok ng Croatia. Kahit may working permit ka, kailangan mo pa rin ng Schengen visa. Okay? Kailangan nyo mag-apply ng visa sa embassy, sa VFS. Okay? Kailangan nyo mag-fingerprints, mga ganyan-ganyan. Okay? Hindi basta-basta working permit. Ay pag meron ka ng working permit, ay automatic makakapasok ka ng Croatia. So, be careful
Salamat at na-comment ninyo kasi baka mamaya nakapag-invest na kayo ng pera, di ba? Be mindful and be smart sa mga ina-applyan natin. May friend ako dito sa Qatar na scam din. Diyos ko, mga Pinoy sa Middle East talaga. Alam niyo, yung mga Pinoy sa Middle East, yung mga scammers na yan, ay grabe. Sana talaga nakakatulog kayo. Kasi ultimo kapwa nyo kabayan ang nakawa ninyo ng pera. Paano kayo nakakatulog ng mga ganyan? Ayan. So, kung kayo ay may mga alam ng mga fake agencies, i-comment nyo sa YouTube na to, sa vlog na to guys, para aware yung ating mga aspiring applicants kung ano ba yung mga agencies na dapat nilang iwasan. Number 1 na ang Northway Migration Consultancy. Hindi ko sure kung buhay pa ang agency na yan. Pero active pa yung Facebook nila. Kaya, ayan, i-comment ninyo yung mga fake agencies para maiwasan ng mga future applicants natin na nagbabalak ka po Croatia. Okay? Again guys, bago kayo magbigay ng pera, alamin ninyo kung legit ba, kung paano malalaman kung legit, alamin nyo kung may mga napaalis ba talaga. Kung may mga napaalis ba talaga sila, alamin nyo kung talagang mga totoong tao ba napaalis. Kasi baka mamaya ang mga yan ay mga binayaran lang din, di ba? So again guys, bago magbigay ng pera, malaking pera po ang kailangan sa Middle East. Kasi lagi ko sinasabi sa inyo, if you are planning to apply here, make sure na kayo ay financially stable. Kasi magastos. Not unlike before, nung 2 years ago ako nag-apply is medyo mura-mura talaga. So again guys bago kayo mag-invest ng pera, make sure na legit ang inyong mga agencies na applyan. Okay? So far yun pa lang muna guys ang ating topic for today. Ay, Diyos ko! Maraming salamat po. I hope na nagkaroon kayo ng idea sa vlog na to. Short vlog lang to guys. Kasi pupunta pa akong sub-city. Ayan, bibili ako ng bigas. Kasi walang bigas dito sa shop sa baba ng bahay. So, again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng mga nagla-like, sa lahat ng nagka-follow, nagsusubscribe sa aking mga platform, sa YouTube, TikTok, Facebook, sa Instagram. Maraming salamat po. And, ayun, again guys yung mental health natin, kailangan alagaan din ninyo, okay? Alagaan yung sarili ninyo kasi napaka-importante na inaalagaan natin sarili natin. At the same time, huwag yung kalimutan magdasal. Kung ano man yung mga plano ninyo sa buhay, ayan, idaan natin sa dasal kasi si Lord ang makakatulong sa atin sa lahat ng mga bagay na ating gustong gawin sa buhay. Okay? So yun lang guys. Thank you so much for watching. If you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Ayan, sagutin natin yan. And malay nyo, yan ang ating naging next content dito sa YouTube. So that's all for today guys. And I will see you on my next vlog.